Ayon sa balita, naghahanda ang Israel para sa inaasahang pag-atake mula sa Iran na nagbanta ng paghihiganti matapos ang pagpatay sa isang lider ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa Tehran at isang mataas na opisyal ng Hezbollah na si Fuad Shukr sa Beirut. Ang Israel, sa kabila ng pagtanggi na magkomento tungkol kay Haniyeh, ay umamin na responsable sila sa pagkamatay ni Shukr. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, handa ang Israel na gumanti ng malakas sakaling sila ay salakayin. Binanggit niya sa isang pulong ng gabinete na ang Israel ay nasa isang multi-front na digmaan laban sa tinatawag niyang Axis of Evil ng Iran. Aniya, anumang uri ng pag-atake laban sa Israel ay babayaran ng mahal ng kanilang mga kalaban. Pinapakita ng mga pahayag na ito na seryoso ang Israel sa kanilang intensyon na protektahan ang kanilang bansa mula sa anumang banta. Pinayuhan din ni Defense Minister Yoav Gallant ang kanilang mga kaaway na huwag subukan ang lakas ng Israel dahil handa sila sa depensa at mabilis na makakaganti. Ayon kay Netanyahu, hindi pa pumapayag ang Hamas sa mga pangunahing kondisyon ng mga usapan. Ipinahayag niya na walang katotohanan ang mga ulat na nagsasabing ang gobyerno ng Israel ang hadlang sa mga negosasyon. Ang posibilidad ng isang direktang sagupaan ay tila hindi na maiiwasan, lalo na't may banta na ang Iran ay maaaring umatake sa Israel o kaya na may ang Israel ang unang maglunsad ng pag-atake laban sa Iran. Ang mga hakbang na ito ay may potensyal na magpasiklab ng mas malawak na digmaan sa rehiyon na magdudulot ng malubhang epekto hindi lamang sa mga bansang kasangkot, kundi pati na rin sa buong mundo. Kamakailan lamang si Army General Michael Eric Kurilla, ang pinuno ng US Central Command, ay nakipagpulong kay Lieutenant General Herzi Halevi, ang Chief of the General Staff ng Israel Defense Forces, sa Tel Aviv. Ang pagbisita ni General Kurilla ay malinaw na pagpapakita ng suporta ng Estados Unidos sa Israel, ayon kay Defense Minister Yoav Gallant ng Israel. Ang ugnayan ng Estados Unidos at Israel ay matibay at ito ay patuloy na pinapalakas sa gitna ng mga banta sa seguridad ng Israel. Sa kanilang pagpupulong, pinag-usapan nina General Kurilla at General Halevi ang koordinasyon ng depensa at kooperasyon ng mga puwersa ng US at Israel. Tinalakay din nila ang mga kasalukuyang sitwasyon sa seguridad at mga isyong pang-estratehiya. Ang mga ganitong pagpupulong ay kritikal sa pagtugon sa mga bantang kinakaharap ng Israel mula sa iba't ibang panig. Ipinahayag din ni Defense Minister Gallant ang kanyang pasasalamat kay Defense Secretary Lloyd Austin at sa Administrasyong Biden para sa tulong militar at suporta sa Israel, lalo na sa laban nito laban sa Hamas at Hezbollah. Ang labanang ito ay patuloy na lumalala, kaya't mahalaga ang tulong mula sa mga kaalyado upang mapanatili ang kaligtasan ng bansa. Ayon sa Iran, may karapatan daw silang protektahan ang kanilang seguridad at parusahan ang sinumang umaatake sa kanila. Ayon sa kanilang Foreign Ministry spokesperson na si Nasser Kanaani, ang Iran ay magpapakita ng kanilang lakas at determinasyon upang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mga agresyon. Samantala, patuloy naman ang mga diplomatikong pagsisikap ng Administrasyong Biden na maiwasan ang paglala ng tensyon sa rehiyon. Nakipag-usap si Secretary of State Antony Blinken sa mga leader ng Qatar at Egypt, habang si Pangulong Biden ay nakipag-ugnayan kay King Abdullah II ng Jordan upang ipanawagan ang deeskalasyon ng kaguluhan at itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa huli, ang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan sa gitnang silangan ay hindi lamang nakasalalay sa mga bansa tulad ng Israel at Iran, kundi pati na rin sa mga pagsisikap ng mga pandaigdigang lider at mga kaalyado. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, naganap ang isang mahalagang pagpupulong noong Linggo kung saan nagtipon ang mga pangunahing pinuno ng seguridad ng Israel kasama si Punong Ministro Benjamin Netanyahu. Ang pangunahing layunin ng pagpupulong
ay upang talakayin ang posibleng hakbang na maaring gawin ng Israel kung sakaling makumpirma nila ang plano ng Iran na magsagawa ng pag-atake. Ang posibilidad ng pagsasagawa ng preemptive strike o pag-atake bago mangyari ang anumang banta ay naging sentro ng diskusyon. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Defense Ministry, Israel, Defense Forces, Mossad at Shin Bet. Ito ay bilang paghahanda sa inaasahang pag-atake mula sa Iran at ang kaalyado nitong grupo na Hezbollah mula sa Lebanon. Matapos ang sunod-sunod na insidente ng pagpatay sa mga lider ng Hezbollah at Hamas, lumakas ang paniniwala na maaaring gumanti ang Iran laban sa Israel. Ayon sa mga ulat, handa ang Israel na magsagawa ng preemptive strike kung sakaling makakuha sila ng solidong ebidensya na nagpapakita na ang Iran ay naghahanda na ng pag-atake. Gayunpaman, bago ipatupad ang ganitong hakbang, kinakailangang mapatunayan ng Israel ang kanilang impormasyon na tugma sa intelihensya ng Estados Unidos upang masiguro ang tamang desisyon. Bukod pa rito, nagpahayag ng pagkadismaya si Gadi Eisenkot, dating miyembro ng War Cabinet, sa naging tugon ni Netanyahu sa naunang pag-atake ng Iran noong Abril. Ayon kay Eisenkot, mas mainam sana kung mas matindi ang naging tugon ng Israel upang maiparating ang mensahe sa Iran na hindi dapat palampasin ang ganoong uri ng pag-atake. Ngunit mas pinili ni Netanyahu na maging mahinahon sa naging sagot ng Israel. Isa pang mahalagang pahayag ay mula kay Avichai Stern, alkalde ng Kiryat Shomina, isang bayan sa Israel na madalas na tina-target ng Hezbollah. Ayon sa kanya, hindi niya maintindihan kung bakit hindi agad nagsasagawa ng preemptive strike ang Israel laban sa Hezbollah. Aniya, hindi ba't tungkulin ng militar na protektahan ang kanilang mga mamamayan bago pa man maganap ang pag-atake? Sa kabila ng mga paghahanda ng Israel at ng kanilang mga alyado, nananatiling hindi tiyak ang Amerika at iba pang mga bansa kung ano ang magiging anyo ng posibleng pag-atake ng Iran. Nagsisimula na ring mabuo ang isang internasyonal na koalisyon na pinamumunuan ng Estados Unidos upang maiwasan ang anumang pag-atake, ngunit kasabay nito ay patuloy ang pakiusap ng Amerika at iba pang mga bansa na iwasan ang paglala ng sitwasyon. Sa kabila ng mga tensyon, patuloy ang mga diplomatikong hakbang upang maiwasan ang isang malawakang digmaan sa rehiyon. Dumalaw ang Foreign Minister ng Jordan sa Iran upang hikayatin ang mga pinuno ng bansa na magpigil at isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Nais ng Jordan na magkaroon ng seguridad at katatagan ang rehiyon, sa halip na magpatuloy ang tumitinding alitan. Sa kabila ng patuloy na tensyon at mga sagupaan, ang rehiyon ay nasa ilalim ng matinding kaguluhan mula pa noong nakaraang taon nang magsimula ang pag-atake ng Hamas laban sa Israel. Dahil dito, nagsimula ang Israel ng isang masinsinang operasyon laban sa Hamas habang tumitindi ang alitan sa pagitan ng Israel at mga kaaway nito. Patuloy na nagsusumikap ang mga bansa sa rehiyon na hanapin ang daan tungo sa kapayapaan, kahit na tila malabo itong makamit sa kasalukuyan. Ang mga hakbangin upang maiwasan ang malawakang digmaan ay patuloy na sinusubukan, ngunit ang hinaharap ng rehiyon ay nananatiling puno ng panganib at kawalan ng katiyakan. Ang Amerika ay mag-aanunsyo ng isang malaking pagbabago sa kanilang estruktura ng militar sa Asya, kung saan magkakaroon ng bagong command sa Tokyo bilang bahagi ng pagpapalalim ng ugnayan sa Japan bilang tugon sa lumalaking ambisyon ng China sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng Estados Unidos at Japan sa gitna ng mga pagbabanta sa seguridad. Ang Secretary of State ng Amerika na si Antony Blinken at ang Defense Secretary na si Lloyd Austin ay nakatakdang makipagpulong sa Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Japan na si Yoko Kamikawa at Ministro ng Depensa
na si Minoru Kihara. Ayon sa mga ulat, iaanunsyo ni Austin ang pagpapalit ng puwersa ng Amerika sa Japan na layuning gawing mas epektibo ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Balak ng Estados Unidos na gawing Joint Force Headquarters ang US Forces Japan na direktang mag-uulat sa commander ng US Indopacom. Ayon sa ulat, layunin ng Japan na magtatag ng isang bagong Joint Headquarters upang mas mahusay na makipag-ugnayan sa puwersa ng Amerika lalo na sa harap ng tumitinding mga banta mula sa North Korea at lumalaking ambisyon ng militar ng China. Inaasahan na ang bagong command ay pamumunuan ng isang 3-star general, taliwas sa inaasahan ng Japan na isang 4-star general ang mangunguna. Gayunpaman, naniniwala ang parehong bansa na ang bagong estruktura ay magbibigay daan para sa mas malalim na kooperasyon at mas matatag na depensa laban sa mga potensyal na banta. Bukod dito, ang Estados Unidos at Japan ay tatalakayin ang extended deterrence na tumutukoy sa paraan ng Estados Unidos sa pagpapalaganap ng kanilang nuclear forces upang pigilan ang anumang pag-atake sa kanilang mga kaalyado. Nagpahayag din ang Japan ng intensyon na doblehin ang kanilang gastusin sa depensa mula 1% hanggang 2% ng GDP bilang tugon sa lumalaking banta mula sa China at North Korea. Ang hakbang na ito ay bahagi rin ng mas malawak na pagsisikap ni Pangulong Biden na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng Japan at South Korea, isa pang mahalagang kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa isang kasunduan na nilagdaan ng tatlong bansa, layon nitong palakasin ang trilateral na kooperasyon, kabilang ang pagbabahagi ng real-time na impormasyon ukol sa mga missile ng North Korea at pinalawak na joint military exercises na nagpapalakas sa kanilang alyansa kahit anuman ang pagbabago sa pandaigdigang kalagayan. Noong huling bahagi ng nakaraang buwan, nagplano ang Russia na maghatid ng mga missile at iba pang kagamitang militar sa mga rebeldeng Houthi sa Yemen. Subalit sa huling sandali, umatras ang Russia dahil sa mga lihim na hakbang ng Estados Unidos at Saudi Arabia upang pigilan ito. Ang mga rebelde na suportado ng Iran ay matagal ng kalaban ng Saudi Arabia. Sa loob ng maraming taon, nakipagdigma ang Saudi Arabia laban sa mga Houthi bago natulungan ng Estados Unidos na magkaroon ng pansamantalang tigil putukan noong 2022. Ayon sa mga ulat, agad na nagbabala ang Saudi Arabia sa Russia na huwag armasan ang mga Houthi nang malaman nila ang balak ng Russia. Nakiusap din ang Estados Unidos sa Saudi Arabia na hikayatin ang Russia na itigil ang balak na ito. Ang mga pag-uusap na ito at ang balak na pagbibigay ng armas ay hindi pa naiuulat sa publiko. Tumangging magkomento ang embahada ng Saudi Arabia sa Estados Unidos at ang Kremlin hinggil sa issue. Itinalaga ng Amerika ang mga Houthi bilang isang pandaigdigang teroristang organisasyon noong Enero matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga Houthi gamit ang missile at drone laban sa mga komersyal na barko sa Red Sea. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng pagkasira ng kalakalan at pagkamatay ng ilang marino. Bagaman may mga hakbang na isinagawa ang Estados Unidos, patuloy pa rin ang mga Houthi sa kanilang mga pag-atake. Isang mataas na opisyal ng Estados Unidos ang tumangging magbigay ng detalye tungkol sa plano ng Russia na armasan ang mga Houthi. Ngunit sinabi niyang anumang tangka ng ibang bansa na palakasin ang armas ng mga Houthi ay sumasalungat sa layunin ng Amerika na makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Yemen. Dagdag pa ng opisyal, ang pagkilos ng mga Houthi sa ganitong transaksyon ay nagpapakita ng kawalan nila ng interes sa pakikipag-usap para sa kapayapaan. Hindi malinaw sa mga ahensya ng intelihensya ng Amerika kung ang pagtutol ng Saudi Arabia ang naging pangunahing dahilan kung bakit umatras ang Russia sa kanilang plano o kung isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit nagbago ang isip ni Pangulong Vladimir Putin. Tinitingnan ng Russia ang pag-armas sa mga Houthi bilang ganti sa desisyon ng administrasyon ni Biden
napayagan ang Ukraine na maglunsad ng mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia gamit ang mga armas mula sa Estados Unidos. Bagaman umatras ang Russia sa kanilang plano, nagpadala pa rin sila ng mga tauhan sa militar sa Yemen upang bigyan ng payo ang mga Houthi noong huling bahagi ng Hulyo. Ayon sa mga ulat, nakita ng mga opisyal ng Estados Unidos na huminto ang mga barkong pandigma ng Russia sa Southern Red Sea kung saan bumaba ang mga tauhan ng Russia at sinalubong ng mga Houthi upang dalhin sila sa Yemen. Bago at habang nasa Yemen ang mga tauhan ng Russia, naglabas ng abiso ang mga Houthi sa mga marino na mag-ingat dahil sa mga potensyal na panganib sa dagat. Bagaman may balak na magdaos ng live fire exercises habang naroon ang mga Russian, mukhang hindi ito natuloy. Nagpatuloy ang mga Houthi sa kanilang halos araw-araw na pag-atake sa mga barko sa Red Sea na nag-udyok sa Amerika at UK na magsagawa ng mga airstrike laban sa kanila. Sa kabila ng mga pag-atake ng US at UK, mukhang hindi gaanong naapektuhan ang mga imbakan ng armas ng mga Houthi at may ulat pa na handa silang magbenta ng mga armas sa grupong Al-Shabaab sa Somalia. Gayunpaman, ang kanilang supply ay hindi walang hanggan, lalo na't pinarusahan ng Estados Unidos ang ilang mga entidad, karamihan ay mula sa China at Oman, na pinaniniwala ang nagbibigay ng mga bahagi ng armas sa grupo. Sobrang tindi ng gulo ngayon sa Middle East. Pinupondohan kasi ng Iran ang mga grupong galit sa Israel. Binibigyan nila ng mga weapons ang mga grupo para atakehin ng mga ito ang Israel. Kaya naman, sobrang gulo talaga ngayon sa rehiyon. Tapos kailan lang ay direkta pang inatake ng Iran ang Israel. Nagpalipad ang Iran ng sobrang daming mga missiles at drones sa bansa. Buti na lang ay halos lahat ng mga missiles ng Iran ay na-intercept dahil kung hindi, siguradong rumaragasan na ngayon ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Noong inatake ng Iran ang Israel, maraming bansa na tumulong sa Israel. Tinulungan ng United States, United Kingdom at Jordan ang Israel na ma-intercept ang mga missiles. Ayon sa Amerika, ipagtatanggol daw nila ang Israel laban sa mga pag-atake ng Iran. Hindi sinisikreto ng Amerika at ng iba pang mga Western countries ang suporta nila para sa Israel. Pero, ayon sa mga reports, mayroong mga bansa na nagkukunwaring hindi sinusuportahan ng Israel, pero pasikreto pala nilang tinutulungan. Ang ilan sa mga bansa na sinasabing pasikretong sinusuportahan ang Israel ay ang Jordan at Saudi. Ayon sa mga reports, sinusuportahan ng mga bansa na yun ang Israel dahil ayaw nilang lumala ang gulo sa Middle East. Meron ding isang bansa na hindi alam ng marami na tinutulungan pala ang Israel. Ang bansa na yon ay ang India. Bagamat nagpahayag na ang Prime Minister ng India na si Narendra Modi ng suporta para sa Israel, hindi nila isinasa publiko kung nagbibigay ba sila ng mga weapons sa Israel o hindi. Pero ayon sa mga reports, nagbibigay pala ang India ng sobrang daming weapons sa Israel. Ayon sa mga ulat, nagpapadala ang India sa Israel ng mga explosives at missile components. Bukod doon, posible din na nagpadala sila ng ammunition at drones sa bansa. Maraming eksperto ang naniniwala na nagbibigay ang India ng mga weapons sa Israel dahil tinutulungan din sila nito. Nung nagkaroon dati ng gera sa pagitan ng Pakistan at India, binigyan ng Israel ang India ng mga weapons. Kaya naman, malaki talaga ang pasasalamat ng India sa Israel. Ganunpaman, sinisikreto ng India ang pagbigay nila ng mga weapons para hindi mapikon sa kanila ang mga bansa na galit sa Israel. Ayon sa mga eksperto, nagkukunwari din ang India na kaibigan pa rin nila ang Russia, pero sa katotohanan, wala nang tiwala ang India sa Russia dahil sa pagkampi nito sa China. Ang India kasi at China ay mayroong pinagtatalo ng teritoryo. Muntikan na ngang magkagera sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa mga teritoryong pinagtatalunan nila. Inaangkin kasi ng China ang dalawang rehiyon na parte ng India. Bagamat tinuturing ng mundo ang mga rehiyon na teritoryo ng India, inaangkin pa rin ito ng China. Walang matinong basehan ang claims ng China pero pinagpipilitan pa rin nila ito. Maraming eksperto na nagsasabing posibleng biglang sumiklab ang digmaan
sa pagitan ng China at India dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng China laban sa India. Sa katunayan, napakarami ng sundalo sa border ng dalawang bansa. Pag nagkamali ng kilos ang China at nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng militar nila at ng militar ng India, malaki ang posibilidad na magresulta yon sa isang matinding digmaan na posibleng humantong sa World War III. Kaya naman, napakadelikado talaga ng panahon ngayon. Maraming rehiyon sa mundo na posibleng pagmulan ng pandaigdigang gera. Sobrang agresibo ng mga aksyon na ginagawa ng China, Russia at Iran. Pag lumusob na ang China sa Taiwan, mahirap nang maiwasan na magkaroon ng World War. Ayon sa mga reports, tinutulungan din ng Israel ang India na gumawa ng mga depensa para sa border nila. Napaka-importante nun sa India dahil katabi nila ang dalawang bansa na tinuturing nilang mga pinakamatindi nilang kalaban. Ang dalawang bansa na yon ay ang China at Pakistan. Maraming military analyst na naniniwalang posibleng tulungan ng Pakistan ang China kung magkakaroon ng gera sa pagitan nito at ng India. Kaya naman, sobrang mahalaga talaga ang tulong na binibigay ng Israel sa India. Pinapalakas na rin ng India ang kooperasyon nila kasama ang United States. Dati ay maituturing na Russia ang kakampi ng India at hindi Amerika, pero ngayon mas kumakampi na ang India sa United States. Nakikita kasi ng India na pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan nila at ng China, malaki ang posibilidad na kampihan ng Russia ang China. Malaki kasi ang naitutulong ng China sa Russia. Sa katunayan, ayon sa mga eksperto, kung hindi tinutulungan ng China ang Russia, matagal na itong nag-collapse dahil sa mga sanctions na pinataw dito ng Western Coalition. Tinutulungan ng China ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw dito ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Naniniwala ang maraming eksperto na kaya tinutulungan ng China ang Russia at pati na rin ang Iran na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw sa kanila ay dahil nakikita ng China na pag nilusob nila ang Taiwan, papatawan din sila ng mga sanctions ng mga Western countries. Kaya naman, posibleng umaasa ang China na tutulungan din sila ng Russia at Iran na ma-circumvent ang mga sanctions pag lumusob na sila sa Taiwan. Ayon sa maraming eksperto, malapit na talagang umatake ang China. Marami kasing indikasyon na talagang naghahanda na sila para sa digmaan. Pinapalakas na ng China ang kanilang militar at gumagawa na ng sobrang daming barko. Kailangan ng China ng maraming barko para lusubin ang Taiwan dahil isa itong isla. Plano ng China na palibutan ang Taiwan. Nakikipagkampihan na rin ang China sa mga bansang galit rin sa Amerika. Ayon sa mga eksperto, gusto ng China na gumawa ng sarili nilang alyansa na katulad sa NATO. Siguradong magiging miyembro ng alyansang yon ang North Korea, Russia at Iran. Naniniwala ang maraming military analyst na malapit nang magkaroon ng pandaigdigang gera kung saan maglalaban ang grupo ng China at NATO. Bagamat mas malakas ang NATO sa China, napakadelikado pa rin pag nagkaroon ng digmaan dahil siguradong aatakehin ng grupo ng China ang maraming bansa at maraming syudad ang mawawasak. Bukod doon, posibleng kumampi din ang iba pang mga bansa sa China. Marami ang naniniwalang pwedeng kampihan din ng Iraq at Pakistan ang China. Posible rin na traidorin ng ibang mga bansa na miyembro ng NATO ang alyansa. Ang isa sa mga bansang pinaniniwalaang pwedeng traidorin ang NATO ay ang Turkey. Kaya naman, marami ang nagsasabing dapat tanggalin na ang bansa sa NATO. Kailan lang ay nagsagawa ang NATO ng isang military exercise. Nakikita din kasi ng mga bansa na miyembro ng NATO na mataas talaga ang posibilidad na magkaroon ng gera sa dekadang ito. Sobrang tumatapang kasi ang mga agresibong bansa tulad ng China at Russia. Mas lalong lumakas ang loob ng China na gumawa ng mga agresibong aksyon mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine. Kaya naman, maraming eksperto ang naniniwalang napakadelikado pag nasakop ng Russia ang Ukraine. Magiging isa kasi yung patunay sa China na kahit sa panahon na to ay pwede pa ring sakupin ang ibang mga bansa basta matalo nila ito
sa digmaan. Siguradong gusto rin ng China na masakop ng Russia ang Ukraine. Kaya naman, hindi nakakapagtakang tinutulungan nila ang Russia. Nagpapadala ang China ng mga materyales na kailangan ng Russia para gumawa ng mga weapons. Dahil sa China at sa iba pang mga kakampi ng Russia, nagagawa nilang mapatagal ang digmaan. Ang North Korea ay tinutulungan din ng Russia sa pamamagitan ng pagpapadala sa bansa ng sobrang daming missiles. Yun ang madalas gamitin ngayon ng Russia para atakehin ang Ukraine. Sa una ay nahirapan ang Ukraine na protektahan ang bansa nila laban sa mga missiles ng Russia. Pero ngayon, hindi na sila masyadong nahihirapan dahil dumadating na ang mga air defenses na nakukuha nila dahil sa tulong ng Amerika. Kailan lang kasi ay inaprubahan ng gobyerno ng United States ang tulong para sa mga kakampi nila tulad ng Ukraine, na bilyon-bilyon ang halaga. Dahil sa tulong na yon, nahihirapan na ngayon ang Russia na atakehin ang Ukraine gamit ang mga missiles. Ayon sa mga eksperto, napakadelikado ng lokasyon ng Japan dahil napakalapit sa kanila ng tatlong bansa na sobrang agresibo. Ang mga bansa na yon ay ang Russia, China at North Korea. Tapos ang tatlong bansa na yon ay galit pa sa Japan kaya mapanganib talaga ang sitwasyon ng Japan ngayon. Dahil sa posibilidad na bigla silang lusubin ng China, Russia at North Korea, pinapalakas na ng Japan ang mga depensa nila. Pinapalakas na rin ng Japan ang kanilang militar. Madalas, lumapit ang mga barko ng China sa teritoryo ng Japan kaya posible talaga na pinaplano ng China na lusubin ang Japan. Posibleng atakehin ng China ang mga military bases sa Japan para mapigilan ang mga ito sa pagtulong sa Taiwan. Dahil sa dami ng gulo na nangyayari sa mundo ngayon, pinapalakas na talaga ng maraming bansa ang kanilang mga depensa para siguraduhing kaya nilang ipagtanggol ang kanilang teritoryo kung sakaling mayroong lumusob sa kanila.